Una sa ating mga balita, pinalagan ng ilang mambabatas ang akusasyon ng 18 ex-marine sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na nakatanggap umano sila ng male-maletang pera. Pinagsabihan naman ng Malacanang ang mga senador na ayusin ang gulo at huwag pabayaan ang sinumpaang tungkulin sa bayan. Narito ang report. Pinasinungalingan ng ilang mambabatas ang pagdawit sa kanila ng 18 ex-marines sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na nakatanggap umano sila ng male-maletang pera. Si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, mariing pinabulaanan ang paratang. Kung sa akin, tanggapin ko man. Bakit hindi? Ako delikado, basta wala akong permahan. So, nandito ako just to clear my name. Dito to yun. So, you're denying it? Oh, completely. Pumalag din si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa naturang aligasyon. Giit niya, hindi mapipigilan ng anumang kasinungalingan ang paggulo ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Bagamat hindi makapagkomento sa ngayon kaugnay sa kasong isinampa niya laban sa mga ito, ayon kay dating Surigao Representative Robert Ace Barbers, maituturing ito bilang isang seryosong political destabilization at ilihis ang atensyon ng publiko mula sa impeachment tungo sa flood control project scandal. Mas mainam din aniya na sa korte na lang ito pag-usapan. Itinanggi rin ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong ang paratang. Naniniwala siya na taktika lang ito para guluhin ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na pag-uusig kay Duterte. Isang mabigat na pahayag naman ang binitawan ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang opening remarks sa ginawang pagdinig sa Senado ngayong araw. Kayo po mga participant sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Bagay na mariing kinundinan ng Senate media. Anila, maituturing ito bilang isang reckless ataka na posibleng makaapekto sa tiwala ng publiko sa pamamahayag. Iginiit din nila na hindi sila kaaway o kasapi ng anumang politikal na alyansa, kundi nananatili sila sa panig ng katotohanan at ng taong bayan. Kalaunan, humingi ng paumanhin ng senador. Umayos kayo. So, ang Pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na i-push na mga bills para sa taong bayan. Pinagsabihan naman ng palasyo ang mga senador na ayusin ang gulo. Kasunod yan ang nangyaring tulakan ni na Senador Robin Padilla at DILG Secretary John B. Rimulya sa Senado. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi hahayaan ng Pangulo na maapektuhan ng nangyayaring sigalot sa mataas na kapulungan ang kanyang State of the Nation address. Handa rin aniya ang punong ehekutibo na magsagawa ng special session kung kinakailangan para hindi maantala ang proyekto at pagsasabatas ng mga panukalang batas dahil sa gulo sa Senado. But as far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.